Colossians chapter 3 verse 17. Palikog basa sa Cebuano. Bisan sa inyong pagkabuhaton sa pulong sa buhat, tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, ang maghahatag kamo sa mga pasasalamat dito sa Dios, na mahal pinagi kaniya. Sa English mga igsoon, gingon pagsulti diri sa American version, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Now, sa dili pa ko mo share sa inyo ha, niini nga verse mga igsoon, agi lang pahinumdum ba? Kini bitaw atong tinguha bitaw nga mo flow tas wisdom, tinguha na to nga mo flow ta sa gitawag na to manifested presence Ginoo, tinguha na to nga nagipabor bitaw sa gahom sa Espiritu Santo, kaalam, pagsabot, kahibalo nga mag-flow sa atong kinabuhi. Angay na tong masabtan mga igsoon nga kini siya konektado ni sa atong paghigugma sa atong isig kaingon. Konektado na ngano man, daghan man ang gustong mo flow sa wisdom, daghan ang gustong mo flow sa gitawag na tong pagsabot, kahibalo, pagpadayag sa Espiritu Santo, daghan na nangandoy sa gahom sa Holy Spirit, pero gamay ray na higugma sa iyang igsuon. Si Jesus Christ, mga igsuon, sa Matthew 14:14, ilista lang ninyo, ay di na ito nabasahon, gingon pagsulti diha, nga sa dihang nakita niya ang multitudes sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit, He was moved with compassion. Gisulti sa Bible, He was moved with compassion and He healed their sick. Sa ato pa, kung gusto tang mo flow sa supernatural realm sa spirit, gusto kag answered prayer, gusto ka mo flow sa wisdom, gusto ka mo flow sa gitawag nato mga igsoon o taas-taas nga expressions, manifested presence Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan batunan nato ang gitawag nato passion o gugma sa atong mga kaigsuonan. Now, asa man atong mga kaigsuonan, naa simbahan. Kunya, we all know nga ang naa sa simbahan, daghan yung tabangunon. Nga naman, atong basahon ng Biblia, mga igsuon, gikan sa panahon nilang Pablo, hangtod sa atong panahon ron, wala gyud perpekto nga simbahan. Wala gyud perpekto nga simbahan. So, kung ma-irritate ka sa imperfection sa church, wala pa kay gugma. Ako man yung mga ison, kung ma-irritate ka sa imperfection sa church, di ka katolerate ba sa imperfection sa churches, sa carnality sa churches, sa immaturity sa churches, di pa gani ka katolerate, nagpasabot na siya nga kita mismo sa atong kaugalingon dako patag trabahoon. Ngano man, para makatunta sa paghigugma sa mga katawhan sa Dios. Hinumdum ko mga igsoon, katong pagsugod na mos ministry niya, kini laging uhaw kay ka ba nga gamiton kag mais Ginoo. Unya, ang mga circle of friends ni Papa nako, naman sa mga kailapod nga mga evangelista nga nag-flow gyud bitaw sa anointing sa spirit bitaw nga grabe jud kay healing bitaw milagro. Yan sila dong giingnan gyud min duha sa kumanghod. Gamiton man gyud mos Ginoo. Kung gusto mo nga mo-flow mo sa pabor sa Holy Spirit, iampo ninyo ang mga tao nga nangawala, nga makaila o maka-experience sa gitawag na to kaluwasan, iampo nga ang mga masakiton maayo, iampo ang lawas ni Kristo nga naas kasimbahanan nga mutubo. Kung musud ka sa estado, dong, ana itong mga karaang pastor, so, dili lang kayo sa kapastor ng sultis ko, ana. Dili lang kay usa ka pastor nagsulti na ko ana mga siguro duha to tulo. Di ra bagid talagsa, dili ra bagid basta-basta nga nagflows milagros Ginoo. Ningon sila, kung moabot ka sa imong intercession nga mag-ago ka sa mga tawo nga nawa nga maka-experience sa kaluwasan, kung mag-ago ka
sa mga tao nga nagmasakiton nga maka-experience og kaayuhan. Kung nag-ago ka sa imong mga kaigsuonan nga tumpagon sila sa ilang mga pag-ampo ug ang ilang mga problema masulbad. Kung nag-ago ka diha sa imong prayer nga ang lawas ni Kristo ang imong mga igsuon nga naa sa imong fellowship, mutubo mong tanan, dili lang kay ikaw kun dili kamong tanan. Musud ka sa talagsaon bitaw nga groaning bitaw sa spirit, ana siya. Ang gugmas Ginoo nadayag sa imong kasing-kasing. Ang kondisyon, di ko mo ingong problema ha, ang kondisyon man gud ron sa modern church, modern times karon, we want wisdom. Gusto tag wisdom. Gusto tag power, gusto tag anointing, pero di tag gusto fellowship. Hindi na pwede. Nga naman, diha sa fellowship, diha makita kung makatolerate ba ka sa diferensya sa imong igsuon. Diha sa fellowship, diha nimo makita kung maka-flow ba ka together sa ilaha nga puros pud na diferensya nga parehas nato. Ako yung mga igsuon. So in other words, magkat-on yun ta sa paghigugmaay sa tagsa-tagsa. Nga naman, awa mga igsoona, gusto ta mo flows wisdom, gusto ta mo flows dominion, gusto ka mo flows anointing sa spirit. Unya wa kay gugma sa imong igsuon. Wa kay gugmas mga tao nga naa sa gawas. Wa kay gugmas mga tao nga naa sa sod. Kay ang imong gisiguro, ang imong kaugalingon, adi na mao. Ang atong siguroon, ang atong pagtubo, pero always remember nga ang atong pagtubo spiritually, it is always connected sa gugmas Ginoo sa atong mga igsuon. Konektado na mga igsuon sa atong gugmas, sa atong mga igsuon, kung giunsa nato pagdala diha sa mga pag-ampo ang atong igsuon, atong ginikanan, atong mga igsuon, atong mga anak, atong mga igagaw, atong kaliwat, atong igsuon simbahan, atong palibot. Kung ang imong prayer ana napita intense ka istanan to the point nga musud kag state mga igsuon nga mag-ago ka para maayo sila, para maka-experience sila sa kaluwasan, para mutubo sila spiritually, mga igsuon ang unang mabinipisyuhan kita. Pero sa mga tao nga naghunahuna nga mo grow spiritually, unya dili kay mo value sa gitawag natong fellowship, nanay problema. Nanay problema. Dili ko mo ingon mo na backslide ka, pero naa kay problema. Nga you really need to overcome. Maybe ang imong expressions gugmas Ginoo sa pakadangaw. Ngano man, wa man ka ma-burden sa imong igsuon. Kaya kung na-burden ka sa imong igsuon, it will start sa asaman, sa prayer. Kung na-burden ka sa imong igsuon, it will start sa imong intercession. Kung na-burden ka sa imong igsuon, mutubo na, mo increase na siya mga igsoon to the point na di nimo mapugnan imong kaugalingon, you will become an avenue, an expression, and a channel of God's love. Di na nimo pugnan ba? Muna mo ingon ko nga, we only need to entertain one idea. Kini lang, sa di pa ko mapadayon sa Colossians chapter 3 verse 17. We just need to entertain one idea. Kana lang one idea. Balik-balikon lang ini mong entertain mga igsuon. Mutubo na sa imong kinasuluran and eventually mangita gina siya lutsanan sa imong kinabuhi. In other words, mangita na siya expression sa imong action, sa imong decision o sa imong experiences. Only one idea. For example, parehara bitaw na anang tao bitaw nga permiro ana, lakaw-lakaw lang sa sdahan. Kita sa mga billboard nga mga babae nga nagbikini, tanaw siya na tao. Taod-taod, wala na siya magkuntinto. Nitanaw na siya og kanang unsay nga na nang gitawag na tug porn. Kaya wa man siya kalibutan sa prinsipyo, gi-entertain nagmay siyang utok, gi-entertain para sa akong amigo. Nag-collection siya FHM Playboy, siya bay. Pero meron, nindot pa kayo lang relationship sa asawa. Nindot pa kayo, okay kay sanan. Sunod na kong balik, pag adto na ko, ingko hala. Adtong una, 5 raman ni kabuok ang iyang koleksyon. Gibutang diha ra bagid siyang sala sa iyang balay. 5 raman ni kabuok. Hala, pag sunod na ko balik after 2 years, hala, usa na magka-book shield.
If HM o Playboy, nadugay mga igsoon na mabayad yun. Only one idea. Once it will consume your mind, ngita gyud na sa expression sa imuhang desisyon, sa imuhang action, o sa imuhang experiences. Mausad na mga igsoon, moingon ko, kung kita gitawag tas Ginoo, punon lang yun na nimo, na kay gustong mahitabo sa imong kinabuhi, nakita nimo ang need nimo, sige ka pamalandong, nakita nimong need nimo sa imong kinabuhi nimo, maminaw kag usa ka wali nga napanalanginanan kay ka balik-balikan nagpaminaw. Balik-balikan gyud nagpaminaw mga igsoon, di lang kay kalima. Kung pwede balik-balikon mo, kanapo, ka 15, ka 20. Balik-balikon gyud na nimong paminaw. Kung nindot ka na minsan, balik-balikon gyud na nimong paminaw. Hangtod mo consume nagmay sa imong hunahuna, mangita nag-ekspresyon sa imong kinabuhi. Kita nag-ekspresyon sa imong kinabuhi mga igsoon. Muna moingon ko, tanaw ha. Whatever and whatsoever we do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Kay kung kana nga idea, o makakalimutan, asa ka magsugod? You don't know, asa man. Kung nang kinahanglan tagiyas Ginoo, pero nakakita kang idea, na this idea will change my life. Kini nga idea, muusab nis dagan sa akong kinabuhi, muusab nis dagan sa akong pamilya, muusab nis dagan sa akong experience. Mga igsoon, sultian ta mo. Ang ato ra gyud buhaton, maminaw ra gyud kag balik-balik anang mensahiya. Sa ako ang case, balik-balikon ra gyud ko nagmaayo. Oy mga igsoon, mangita gyud lutsan na noy. Muna, ipadala ko sa Ginoo dito, ipadala ko sa Mindanao, ipadala ko Manila, ipadala Masbate, ipadala Negros, ipadala Cebu, mangita na siyang ekspresyon. Muna, ayaw giniyog lugaki mga igsoon ang atong pagtuon. Kanang balita, nindot pag kanang balita ang mahibaw ta. Nindot na, importante na siya, pero mga igsoon, ilimit rin ng 30 minutos ba? Pinakalayo sa kauras. Nga naman, kay muuna ibutang ba isip una-huna mga igsoon, kondisyon na kita mo patay tao, anak, kay mapuno ka sa kalagot. Tanan kong gipid, diha, puro ko na bad news. Sik paminaw, bad news. Wa na lang yun tayo nindot, ano makitan, puro na lang yun bad. Nakuha ko yung mga igsoon. So, kini siya, makita na to no, nga murag unsay nga anang kaingon ka, unsaon ka ni pag-connect ni pastoron sa mensahe. Dara, ningon ko ganina, we just need to entertain one thought. Usa lang ka klases panghuna-huna. Imong i-entertain og maay sa imong utok nimo. One godly thought. Once you nurture that kind of thought, imo nang atimanon ka ng klasihas panghuna-huna. Unay moingon ko, maminaw gani kag wali. Dili lang kay Domingo, kung dili kada mga igsoon, ako mga igsoon, no? Gracias Ginoo. Gusto sad ko nga mo'y buhaton ninyo kung naamoy oras o panahon. Maminaw tag wali, dili lang Domingo, kundi kada adlaw. Bisag 15 minutes lang, ayaw sa pagsugod atong ditsog 1 hour, ayaw. Bisag 15 kung busy kay ka. Bisag 15 minutos na buntag. Dugangan nimo 15 minutos ini kagabi eh. Tiwason to nimo paminaw ang imong gibiyaan pagbuntag. 15 minutos sa paggabi sa di pakamtog. Pagsunod adlaw. Na kay taas-taas pa nung inato nimo 30 minutos pagpaminaw. Pag ikatulog ka adlaw, nahumana nimo usa ka oras nga wali, balikon na po nimo paminaw. Balik-balikon gyud nato mga igsoon. Once balik-balikon na nato, mo sink ina sa atong subconscious mind. Kaya ano man, unsa may nindot kay ni atong panahon ron, kaya na tig-confirm. Ang tig-confirm ang science. Unsay sulti science mga igsoon? Repetition is the mother of all skills. Repetition is the mother of all skills. Gusto ka nga mo sink in gina sa imong mind, padong sa imong subconscious mind. Repetition is the mother of all skills. Balik-balikon gani mo, balik-balikon, hangtod mahimong part sa imong nature. Then ayaw mong kalimot sa akong gi-share sa inyo last Sunday, ningon ko ninyo that there are 3 tools of creation. 3
three tools for manifesting, materializing, or three tools of creation. If we want to create something. If we want to create something. Number one. Unsa ang number one tool of creation? Thought. Number two. Second tool of creation? Words. Third tool of creation? Action. Now, when we talk about words, ano ni siya mga igsoon? When we talk about words, kining gitawag na tog words. Words are thoughts expressed on a different level. Balik ko na ko. Words are thoughts expressed on a different level. Action are thoughts expressed on a different level. Kung ang word, thought na siya, expressed on a different level, expressed on the level of sound, mo na gitawag na to words. Pero kining action mga igsoon, kung ang imong words anak sa imong thought, kanang imong action apo. Ang uyuan ana, ang iyang apuhan ana, kanang diri nimo. Ang apo sa tuhod ana, kanang ato experiences. Ngano man? The moment that thought, the moment that particular thought, the moment it will be expressed in the level of action, ayaw gyud mo kalimot mo na ison, pag musod na ganin as level of action, musod ang law of cause and effect. Sud ang law of cause and effect. Pag sud sa law of cause and effect, mga igsoon, diha nimo masintido unsaon nimo pag-usab sa imong experience. Ngano man, kay kada cause na gyud na sa epekto. Di gyud na mahitabo nga naay epekto unya walay cause. Kung wala ganahi sa epekto, usbang cause. Kana lang yun mga igsoon. Ana lang ta manukad, law of sowing and reaping, law of cause and effect. Diha lang sa ta. Sa di pa ta mong palawom sa itong relationships, Ginoo. These three must synchronize. Kining tulo mag-synchronize. Thought, word, action. Quality action, quality cause, brings quality effect. Ayaw dyan mo kalimutan na mga igsoon. Importante ka na. Quality action, quality cause, brings quality effect. Usahay manggod kita, maghuna-huna manggod na yung tag-resulta. Gusto na yung tag-resulta ba? Diha. Gusto ta, pinaspasay dito, dili na ingon anak mga igsoon. Nga naman, sa ako nang gikaingon, pag atong i-define ang failure is small errors in judgment accumulated over time, and unsa may mitabo, accumulated over time, you activate unsa man the process of disaster. Small errors in judgment repeated every day, accumulated over time, the result is disaster. Small disciplines repeated every day, accumulated over time, the result is quality life. Ginagmay lang nga disiplina. Ginagmay lang nga conscious effort. Nga usbo na to atong words. Ginagmay lang nga conscious effort mga igsoon nga usbo na to atong words. Kano sa mausab atong words kung naalay ginagmay lang pud nga approach nga mausab atong hunahuna, eventually it will influence our action. Unsay resulta, it will change our experiences in life. Muna niingon si Paul mga igsoon, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya mauna may makaluwas na to. Mauna magda mga igsoon of expression sa pabor o grasyas Ginoo sa atong kinabuhi. If we align ourselves to what God is doing right now, if we align ourselves or reposition ourselves, ato i-position atong kaugalingon, i-realign na to itong kaugalingon, dili lang kay sa Dios, kundi sa iyaha yung character, nature, and authority. Now, ang unang question diri ron is mauni.
Sa Colossians 3:17, this verse commands us that whatever we do in words and deeds, we must do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Unsa may pasabutan ni? Nganong wala man moingon si Paul, do it all in the Lord Jesus Christ. Nganong wala man moingon si Paul, do it all in the Lord Jesus Christ. Nganong niingon man si Paul, nganong niingon man si Paul, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Nganong kada man iyang gisulti, nganong unsa moingon, do it all in the Lord Jesus Christ. Ngano man nga kinahanglan nga ato mang buhaton og isulti in the name of the Lord Jesus Christ. Mao na diay punto diya ron. Ang pangutana diri ron, what is the name of Jesus Christ? Una sa tanan mga igsoon, kini nga ni Jesus Christ lalisono ni. In English man ngangan. Nag-imo na subayon sa history, nagsugod ng word Jesus Christ around 1600, pag-translates Bible into English. Angay na itong hibaluan, nga ni Jesus Christ sa Hebrew, dili Jesus Christ. Ang ni Jesus Christ sa Hebrew, Yeshua Mashiach. Ang ni Jesus Christ sa Griego, Isos Christos. Ang Isos, gidungagag J, nahimong Jesus. So muna mga igsoon, naapoy mga pundok ron, nga kung magtawag ka ni Jesus Christ, ingnon kanila, nagsimba ka sa sayop nga Dios. Kay kami, nagsimba mi sa sakto nga Dios. Kinsam na sakto nga Dios inyong gisimba, brad? Yeshua Mashiach yun. Kaguliyang na tadiha. Ano man? Nahimo naman dogmatic mga igsoon ng ilang approach. Kita ko ninyo? Okay. Di lang sa ta magamit og Yeshua. Ari lang sa tas Jesus. Duha ka klaseng Jesus. Ang Jesus nga namatay nga banhaw, ang Hesus nga namatay nga banhaw, o ang Hesus nga palahubog. May daghang Hesus ron nga palahubog. Ang Kristo mga igsoon nga namatay nga banhaw, o ang Kristos buwangan. Nung sao man nato ron, ang litra parehas man. Pero kining usa ka Kristo dire, sugarol mo ni. Naamanta ng bisyo aning Kristo hali. Unya diri pod. Ang Kristo diri, way bisyo. Napo ko'y Jesus na hibawaan mga igsoon, pastag yung pagkapalakirwa. Jesus man unta angan. Napa ko'y amigo at tuuna nga angan, ang hilito. Ang giinan, Injil man ta imongan. Brad, grabe man imong panuwaya. Uy, sikita mo, dili kasaligan ang litra, ang hilito iyangan. Napakoy kaila pod nga babae, Angel angan. Grabe mo tagay grid horse. Oy, Angel. Ko Angel manunta ka. Ang gitambagan ang inan Angel manunta ka. Ano man ka na uli man kang hubog. Ay ko ako nyo maigsoon. Wala sa litra. Sa dili, pastor, kinahanglan ato ilitok ang saktungan. Oy, bisan pag ilitok na nimo saktungan, kuwa na nimo ma-define o klaro ang kinaiya ana, wala na sa litra na anas kinaiya. Kuha ko yung igsoon. Wala na sa litra mga igsoon na anas kinaiya. Kay kanang tae, bisag nganlan pa na nimo gumamila, bahog gyud ang tae. Uy, gumamila man na. Uy, dili na gumamila, tae gyud na siya. Gumamila lagi na, sa litra, pero nagsimhot na ko, manimahok yun. Ay, nakuha ko yung ligson. Muna, diha may nagkakuanay sa akong manghod gamay, kay, ako man sa giinan, uyon mo ko na imong ipanulti, mo ko problema, ana. Ug moingon ka, kuan, unsa, say? Mo man problema, hisgotas name, tinuod man na, nga,
Oh, tinuod man na siya. Pero ang mga nagdamang gud anang Yeshua Masyak diri ron, daghan ka na sila da sibog sa Bohol. Wa man gud kay encounters Ginoo. Ha? So, Pastor Vic, Oh. Yeshua po na. Wala may mga encounters Ginoo. Ako bitong giingnan ako manghod. Kaya naghisgot ng gitag in the name of the Lord Jesus Christ. Ani, giingnan ako siya. Ikaw, nakasud man gyud ka na ilang grupo da. Tug-ani lang gyud ko, kasing-kasing lang gyud. Tuo man gyud ko anang imong gipangutis ko. Sultiin lang gyud ko kanang imong mga amigo diha ba. Sultiin lang ko. Na sila God encounter? Wa. Sawa gani gahom si Espiritu Santo iko na. Di na ta magstorya. Di na ta magstorya. Unsa pa may ato istoryahon? Gibaw mo kung sige sulti mga igsuon sa gipanuwayan das Book of Acts. Nakaila ko ni Hesukristo, ni Yeshua Masyak. Nakaila sa kong Pablo. Pero kamong mga bataa mo, gamit-gamit mo siya nga, wa ko kaila ninyo. Layas ay. Kita ninyo mga igsoon, wala sa litra. Naas kinaiya. Ibutangtag naa ka sa lugar. Nga wa ka kaila sa tinuod ngalan sa Dios. Pero naghila ka nga naagyoy nagbuhat anin tanan. Will God be offended if you do not know His complete name? Hello? Sa base sa grasya, puntos grasya, will God be offended kung wa ka kaila sa iyang saktong pangalan o niya, naghilak kag maayo? Utong gibuhat sa mga taga-Atinas. Sa sobra nilang paniguro, naghimo silang altar to the unknown God. Ano man? Ano nagbutang mo silang altar dito to the unknown God? Kay base no niya naa pa sila nalimtan nga wa nila mailangan. Sobra paniguro. Naman sila daghan nga altar ni Diana, altar ni Kuan, daghan kay silang altar kay puno utos to putong taga-Atinas mga igsoon sa Book of Acts. Pag-abot sa tumoy-tumoy, huy, ingos Pablo, na may altar to the unknown God. O si Sultan Pablo, kining altar ninyo dire, nga inyong gi-address to the unknown God, muna ko ipaila-ila ninyo. Sa ato pa, nakatunong sila. Pero wa lang sila kaila sa kompleto nga pangalan. Pero sa ilang kinasuluran, nagtawag na sila sa Supreme Being. Mabalik ta sa itong tema mga igsoon. Nga nung niingon mas Pablo, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Nga nung man sa muingon nga, do it in the Lord Jesus Christ. Na anay nagtago-tago ng mensahe, okay ba ko, nga kamo nakasabot na anak. Answer. The name of Jesus Christ is the nature of God. Simple ra gyud kayo, nahatag na ko ninyo sa makadaghan. Angan ni Ginoong Hesukristo, the name of Jesus Christ or Yeshua Masyak is the nature of God. What do you mean by nature? Character, nature, authority. Moingon ang usa, moingon dayon ang wanis. Giyon sa kapag-bautismo. Di siyempre, kay Trinitarian ka, moingon ka, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ingnon ni kaswanis, sayop na. Kay sayop na, sala na. Kay nakasa ka, maimpirno ka, kinahanglan ka, bautismoag-usap. Kung sa mga saktong bautismo, pastor, sa ngalan ni Jesus. Kay ikaw po, ngawa po, mapundar og tarong, nagpabautismong balik. Kini pong kauhaw lagi ni Mus Ginoo. Nakasugat na po kag Mormons, sige, bautismohan na po kag balik. Libog na yung kagmayong mga igsoon, libog ng kutaw. Kung tanaw na to sa taas-taas ng perspective, pagsulti ay baptize you buhat 2:38 sa ngalan ni Jesus. O pag-ingon ni Kristo, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Atak, sa Espiritu Santo, ug ang pagtuman ni Pedro sa ngalan ni Jesus, walay kontradiksyon na. Ano man? Bautismuhi sila. Unsa pasabot ana? Patuphan sa kinaiya. Bisag kapila pa kay tuslob sa tubig. Kung dili mausab ang imong kinaiya, wala gyud po'y pos.
Pero ang pagbautismo sa tubig, importante kay na para masilyuhan nimo ang imong pag-experience sa gitawag na to progressive salvation. Isulti mo gina, nga mutuog magpabautismo. Maluwas. Ito ginatumanos. Kristo gani, napatuslog gani sa tubig. Pero angay na itong hisayran, nga sa kadaghan sa gituslob, wa kasabot. Wera lang ha, sa nakasabot ha. Kay kanang imong pagpatuslob sa tubig, commitment na nimo sa kausaban. Kumitado ka o kausaban. Nga di na sa kakinahanglan pag ituslob-tuslob o kapila. Ano ko ako yung mga igsoon? Kung determinado ka nga musunod sa kabubuton sa Ginoo, unsa may kabubuton sa Ginoo? Kausaban mga igsoon. Kausaban sa imong spiritual life, kausaban sa imong panguna-una, kausaban sa imong pagbati, kausaban sa imong panglawas, kausaban sa imong pangwarta, kausaban sa imong experience. Kung sincero ka o kausaban, kana siya, commit ka diha. Kay maghisgot tag name, kinaiya na siya. Character, nature, and authority. Nabalik ko na ko, His name refers to the character of God as manifested in Jesus Christ. Ang kinaiya sa Diyos. Number 1 yung kinaiya sa Diyos, gugma. Na embody, na manifested, na dayag sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Ako ng mga igsoon, muna mo ingon ko, karong panahon na, sa kadaghas nagwali, kada naarabay mo wali, mo claim rabagyod nga sari sakto. Hunong sa ta. Mo share lang ta kung naigiyas Ginoo. Kung gigiyahan kas Ginoo mo evangelize. Kung wala, takumay mong baba. Nga naman, unahon na to action. Kaya mga tao ron, nabungol na. Nabungol na mga tao wali, oy. Minaw sila dris, sila resakto. Minaw sila dris, sila resakto. At to dito, fellowship dito, luson po financially. Adi na mamalik. Gipahimuslan man. Ako yung mga igsoon. Hypocrisy. Nag-exist ron. Muna kinahanglan, ma-deal ni nato mga igsoon by God's grace. Kita mismo, mag-reflect sa atong kaugalingon. Kay daghan kay tagipanulti, mga igsoon, nga dili mo atong gibuhat. Nay usa ka salida, mga igsoon, nga ako nakitaan. Orphanage to. Nga ang nagda, dinala na ko isulti ang relihiyon kay lisod na. Religious kayo nagda. Unya kutob sa mga bata nga nakasa mga igsoon gipaubo. Gibunalan og may mga igsoon giignan sila ang mga bata. Ay mo gini gisulti sa wa ba mo kahibaw ang Dios gugma. Gikulatag maayo. Gikulatas bunal. Unya giingnan sila nga ang Dios gugma. Di ka mayabag ang bata na. Buingon ang bata na og gugma pang Ginoo. Istorya siguro mi oy. Gikulata naman may ani. Muna nga ang mga bata, magtanaw sila sa mga tao nga religious kayo, nga muingon, Diyos gugma, unya litsunon kas impirno, maglibog ang mga new generation. Nakuha ko yung mga igsoon. Nga, ligri ra baron, kaya na ako'y gibay bustadihan, so, may magyun niyang pagka-absorb sa akong gitudlo. Hala, kaya niagi man siya sa McDonald's. So, unsay magkasasala? Gana niya antong nagwali. Unsay magkasasala? Duga na tang ipasaylos, Ginoo. Gina niya, wala literal impirno. Ni Huno ang nagwali, mga igsoon mo usan niya akong kalbaryo ron. Ni Huno nagwali. Time passes. Kinsa man pastor nimo? Pastor Ulaybar, daghan mi. Hala kay gipangalanan ko. Iko, patay tagbaw. Hallelujah, praise the Lord. Hinko, sige lang sis, kay imo naman ito na sulti bala na nang ginawa to. Iko, Ginoo, salamat sa imong grasya kaayo. Siya, hala pastor, nangutan naman sila pastor. O kinsay kauban ako sa Bible study. Kinsay ng Bible study na mo, ikaw na. Tiwasin nila. Samot ko tigkakultuan. Saman sa itong akong ibabustudihan, mga isog kayo ba? Ha? Kada bitaw, init bitaw kay seseng gituhuan. Hindi mo na di mo mapukan. Kay mo man ay pagpamuhat sa Ginoo siyang ginabuhi.
So, giingnan man niya, way literal impirno. Way literal impirno. Kaya mong kinabuhi ka na yabag, impirno na na. Ay, pastilan. Naminaw ko yung gabi, pastilan, hallelujah. Salamat sa Ginoo, sis. Praise the Lord. Napadama lang din yung kagaling mga iksuna. Kinain sa tatumadunggan na nila. Sige lang, kaya unsay nga na ng grasya man ng Ginoo. Di na lang ta masuko, di na lang punta malain, kaya naanad na ta anak. Padayon na ito sa relasyon sa Ginoo. Okay. That is the name, nature of Jesus Christ, which is also the name or nature of God. Because He said, unsay gisulti niya, angay na ito yung sayra na, unsay gisulti ni Jesus, ningos Jesus, John 10:30, I and my Father are one. Ningos Jesus I and my Father are one. As He is, so are we. Kung unsa siya, mausab kita. Nga naman, pattern siya eh. Kung maghimo tag sinina, nga binagi-orderan kag uniforme, nga porte nagana, maghimo kag pattern. Ang pattern, mga igsoon, si Jesus Christ. Padong tas pattern, dili ta padong sa langit. Nakuha ko yung mga igsoon, nakana kung dili na matarong paminaw mo yung kandagyot mo na gyud ni. Di na gyud ni maong gyud siya. Tanawa ha, padong ta sa pattern, dili ta padong sa langit. Kadaghan kayong padong sa langit, wa gyud makopya ang pattern. Asa man na ito ibutang? Wa man na makopya sa pattern. Nakuha ko yung mga igsoon. Daghan kayo, nangandoy diri, langit, basta brad mo na ni langit, nga mo ah. Unindot man kayo na. Nindot kayo na paminahon. Kinsa may di ganahan kon. Alangan magmamatay ka ato kana koy butang ilawom katri. Dili na pwede. Siyempre, makiguban ka sa Dios. Pero langit dili na nakinahanglan pang lalison, sure na ta diha. Pertig yung pagkasyura. Pero kining kinaiya ni Kristo ba? Daghan gimusupak ana. Kay mga ako lay hilabtan pasor kay dikan ginako iko agoy. Sus kadugay na ani niyas Ginoo. Wa gini siya ka-realize kay kanang kinaiyahan niya mo gini hinungdan siyang kalisod ba. Ano man, kada kinaiya nato nga dili maayo mga igsuon nga imong gi-justify at tubangas Ginoo nga sapagkat ako ay tao lamang mo ginay hinungdan sa atong mga problema, kalisod, gaperting daghana. Kay we're not doing it in the name. We're not doing something and speaking words in the name of the Lord Jesus Christ. Wala. We are doing it in the name of our own carnality. Dili in the name of Jesus Christ. Nakuha ko niyo mga isoon. So, the word name, akong balikod, mao ka na ang word unuma sa Griego, indicating the totality of the nature or character of the one bearing the name, including the thoughts and feelings which arose in the mind of another by mentioning, hearing, or remembering the bearer of the name. Ingon sila skoa nga, dili gyud pastor. Yeshua jud. Hala kay naa naman po yung mga bata ron nga ginganlag Yeshua. Muna akong giinan ako mangon, ayaw lagi pagtutukig may kay naaga ni Yeshua diri nga way simba-simba anak ni Sister Inday. Yeshua man ang anak ni Sister Inday. Yeshua. Unya ang sunod nga laki si Pedro si Pablo, puti nindutas mga pangan, mga apostolis pa. Si Pablo og si Pedro, disciple sila pod, kaluha man si Pedro o si Pablo nga anak ni Sister Inday. Unya ang ilang maguwang si Yeshua, ang amahan si Jose angan. May langgani si Sister Inday, wala manganlig Maria. Pero na anak ni si Sister Inday, nga angan Mary. Sanduta sa ilang pamilya. Ang nalahi sa ilang pangalan, si Jubilinra.
Pero ang mga nga ni Pablo, ni Pedro, mga prophetic kay ba? Yeshua, prophetic kayo ng mga pangalan. Kaya nga naman mga igsoon, sa atua man God, diris Pilipinas, di ba nakadungog mo anang malas-malason gani ka, kudlitan imong pad? Kudlitan imong pad para mausab ang dagan sa mong kinabuhi? Mga igsoon, sa Middle Eastern countries, lahi. Sa panahon nila ni Jesus, pag grabe gani kayong problema imong kinabuhi, ilisdan imong nga. Si Jacob, sa wala pa siya mahimong Israel, nagtigin naghanan niyang problema. Nga naman, ang ngan manggod nga Jacob, ang meaning manggod nga sa ngan nga Jacob is, ang definition manggod sa Jacob is, supplanter, deceiver, scammer. Giscam niya igsoon. Grabe. Tungod siya pag-scam siya igsoon, ni-ani siya, nagdagan-dagan siya, kaya patyon man siya magwang. Giilad man niya. Mao to pag-abot sa panahon nga, giatake na sagmay siyang kahadlok, kaya mag-abot na siya siyang igsoon, hadlok siyang patyon siya. Nitabok siya sa River Jabbok, mga igsoon. During siyang journey, padung nga mag-abot siya sa igsoon, naglayog sila sa anghel. Giingnan niyang anghel. Di gyud ti kabuhian. Hangtod dili ko nimo panalanginan. Puti ninduta na mga igsoon, basahon na nyo sa Genesis, nindot kay ng Astoria. Di gyud ti kabuhian. Hangtod dili ko nimo panalanginan. Kaya ba mo kung sige sulti sa anghel? Kinsay mo nga. Gihinay nagsulti mga igsoon, Jacob. Nga naman, kung sige tubag po sa anghel sa iya, gikan karon, dili na ka Jacob, Israel na ka. Israel means Prince of God. So, kana bitaw, ang mensahe dire is mauni. Gusto ka nga imong bana, imong asawa, imong mga anak, mga tao nga imong gikalagutan, mausab, panalangini. You bless them. Why? Because the moment we bless a person, we are imparting unto them, activating unto them the nature and the character of God. Maunay mensahe sa God bless. Maunay mensahe sa study Genesis. Tanawa ng inkwentro diha ni kuan. Tanawa ng inkwentro diha ni unsingan ana ni Jacob ug ni Esau. Si Paul mga igsoon, sawa pa na sa mahimong Pablo, mamamatay tao na siya iyangan Saul. Ilis na niyangan, gihimo siyang Oto ni ingot mami na ko gahapon nga nasipyat kuno siya paggan kuno niya Brian. Kay iyang gingani Brian J. Ya, nalimot siya la pagtan-aw niya sa definition sa word J kay talkative Birdman. So grabe yung katokative mga igsoon. Putig yung grabe ha. Kana ko mag-mission me. Malipay ko mupuli ako manghod kay mupuli na gani ako manghod makapahuway ko. Grabe ako manghod mo dag tabi mga igsoon oy. Kung imo lang tubayan, abtan mo puntang. Pakyaw na niya tanan. Grabe. Lahi na ba siya mo tabi? Kaya nga naman, mag-anam o kadagan, mag-anam o dagan ang oras, mag-anam siya kalagsik. Malagsik siya mayo. Lahi ni siya, oh. Mag-anam siya kainit. Mag-anam siya ka-sharp. Ako lahi, mag-anam mo kadugay, mag-anam ko katugon. Usay, maminaw ko, dugay naman kami wa magbanding-banding katong pag-uli na rin, tug adto tug sa kwarto nako. Madugay ng inistorya ba kay wala may interaction mga igsoon, di pakyaw man tanan. Mag ana-ana ako mata, hangtod wa na gyud ko matuhop sa iyang gipanulti mga igsoon kay wa na ko maanad ug saba. Puti man sabiya, talkative bird. Muna atong tan-aw na atong mga ngano. Muna na ako yung mga partners Manila, mga igsoon, nga mga alagads Ginoo, nga nagdala-dala gid sila ilahang mga prophetic name nila nga unsingan anang mo ilang ipatawag sa tao nila pero dili na mo nga nila sila mga passport ug mga ID nila murag silbing ilahang prophetic name ba. Oh. Naamo ko na yung meaning. Okay, padayon ta. So, kung atong basahon ng Colossians 3:17,
It should be, mauta ni pagkasulti. Whatever you do in words and deeds, do it all in the nature and character of God which is in Jesus Christ. Mauta na pagkasulti. Unsay imong buhaton, unsay imong isulti o buhaton, buhata base sa kinaiya otoridad ni Ginoong Hesukristo. Ang imong words, ang imong action, ibase sa iyang kinaiya. Mauta na siya mga igsoon, mo na saktong pagsabot niya. Now, to do something in the name of Jesus Christ is to behave. Take note. To do something in the name is to behave in alignment with the spiritual essence and substance. To speak and act in alignment with what Jesus thinks and what. To act in the name of Jesus is to act in a manner of living as Jesus Christ lives, which has its apex in serving one another in love. Magtunong ba? Muna mo ingon ko nga ang imong words na substance. Kung kita sa itong kaugalingon mga iso, natay spiritual integrity. Unsay pasabot ang spiritual integrity? Kinabitaw unsay imong gituhuan, imong yung gi-practice. Kung unsay imong gituhuan, ning kamot yung kang maingay, imong praktison. Mga igsoon, maunay gitudlo atong propita nga Hudiyo, nga nibisita diri sa tua, nga iya ming giingnan sa akong igsoon, gusto mo nga naay gibug-aton ang imong words, gusto mo nga naay gahom sa Espiritu Santo imong words nga makausab sa tao, lakwa ang imong gisulti. Lakwa ang imong gisulti. Kay kung imong lakwon ang imong gisulti, unsa pasabutan ng lakwa imong gisulti? Kinahanglan ikaw mismo nagpractice sa imong gisulti. Ang problema lang diri ron, kung ang imong gisulti nanukad sa sayop nga konsepto, diha ta magka-problema. Mao na nga importante kayo nga mag-ground ta sa kinaiya o otoridad sa Ginoo. We need to be fully grounded in the nature, character, and authority of the Lord Jesus Christ. Kay once ikaw mismo sa imong kaugalingon, practitioner ka, take note ha, once sa imong kaugalingon, practitioner ka, meaning sa pasabot ako ng practitioner, nag-practice ka sa imong prinsipyo nga nahibawaan, the moment mo buhi kag words, bisag gamay lang nga word, gagipram ka sa Holy Spirit, na isulti nimo anang tawhana at the right time to a specific person, mga igsoon, sultian ta mo ang makausab sa tao, dili imong words, kundi ang substance nga nag-uban sa imong words. Ang unod, okay? Now, ikaduhang pangutana atong paspasan, what is the nature of God which is also the nature of the Son of God? Tubag, atong paspasan. The nature of God is His essence. Ang kinaiya sa Dios mao ang unod sa iyang pagkasiya. Okay? Ang kinaiya sa Dios mao ang unod sa iyang pagkasiya. Usaan ni ang Dios gugma. Dili siya double standard. Pag moingon siya gugma, gugma gid siya. Pero wa na magpasabot, gadi sa mo disiplina. Wa na magpasabot mga igsoon, gadili sa mo disiplina. Kay kung gitawag kas Ginoo, mo go through ta o gitawag natong disiplina. Parehas mag-army. Kung civilian ka, di gyud ka i-train. Civilian man ka, pero musod kag pulis, musod kag army, ay go through kag 6 months of training. Na kay gusto man ka mo taas imong ranggo, lahi na pud ka training. Lahi nga schooling, lahi nga training. Same thing sa atong kinabuhi das Ginoo. Kung gusto ta mo flows wisdoms Ginoo, dominions Ginoo, mga igsoon, naagyo responsibilidad nga nakatangag. Okay? The name or the nature of God is His essence, being and substance, a spirit, and this is reflected in how He acts and communicates or speak to us. According sa Colossians chapter 3 verse 17, whatever we do in words and deeds, we are to do it in the nature and being of God, a spirit, which is also the nature and being of Christ. Now, question, what are these qualities we can learn from the scriptures? Balik kung ablis yung Biblia, 1 Timothy chapter 1 verse 17. 1 Timothy chapter 1 verse 17.
Balik ko basa sa Binisaya. Oh, Alam sa hari na walay katapusan, walay kamatayon o dili makita. Ang bugtong Diyos kaniya, ang dumuog o imaya, hangtod sa kaanturan. na simple ra kay nga verse no, pero bugat ka nagbinsahe nga gidaba. Unsay gisulti diha sa English, now unto the King eternal, immortal, invisible, and only wise God be honor and glory forever and ever. Number 1 na itong i-take ana nga verse. Kaya naghisgot magitag nature o kinaiyas Ginoo is ang iyang pagkahari. Kingship. God's kingship in our lives is His authority, meaning we follow and obey Him. His will over our will, not our will, but His will be done in us. His dominion, meaning His rule and governance in our lives as His divine territory, which happens after we abdicate. Surrender ni mo ba? Imong gihatag ang imong kaugalingon, pagdumala sa imong kaugalingon sa iyaha. Now, balik tas kingship. Kini mga igsoon, ato lang paspasan. The word kingship, hari, pagkahari. Si Jesus Christ, manluluwas og hari at the same time. Manluluwasa og hari at the same time. Makita ni mo mga igsoon ang manifestation ani Dias Manger. Ang mga shepherds, nagrepresent sila sa nangita sa kaluwasan. Kaya naghisgot man ta diri mga igsoon og pagkahari. Unsay pasabot aning pagkahari, pastor? Gusto ka nga mo flow ang divine authorities Ginoo sa imong kinabuhi? Divine authority, I'm not talking about ordinary authority ha. I'm talking here about the divine authority of God, the dominion of God, the power, the wisdom, the grace of the Holy Spirit mo flow sa imong kinabuhi, ang power of the spoken word. Kung gusto ka nga na manifestation sa power of the spoken word sa atong kinabuhi, nga makasulti ka sa tanan nimo circumstances imong kinabuhi nga mawa, masulbad. We need to go deeper sa atong kinabuhi mga igsoon. Ayaw pangita og manluluwas, pangita og hari. Hari atong pangitaon. Nawa ha, kini, hulman akong dunggan. Ang shepherd nangita og manluluwas. Pero ang magi, ang three kings, nangita sa hari. Ang nangita kaluwasan, way gida. Kaluwasan, may gipangita. Kana, sakit-sakit yun na. Sakyan po na mga igsoon sa mga wartahay. Pero ang mensahe, mauni. Kung nangita kag hari, you must bring something. Kay kings in the Old Testament times will never entertain you kung wa kay gasa. Di yung ka i-entertain. Mga igsoon, kung nangita kag manluluwas, wa kay dalon. Pero nangita kag hari, panigurog yung dagasa. Unya ang imong gasa, mga igsoon, make it valuable. Inahala na agyo kay offering nga gida, nga valuable kay istanan. Dili man, dili, tanan ha, dili sa tanang higayon ang imong offering kwarta. Muvarid na siya. Muvari na siya. Depende sa mga butang importante kay sa imong kinabuhi. Kung nangita kag hari, pag sigurog dagasa, daghan nangita kag hari mga igsoon, pero way dala-dala gasa. Basahan yung libro Miles Monroe, Rediscovering the Kingdom. Paminawang walin yung Miles Monroe sa maghisgot siya about Kingdom of God. Mga igsoon, sa Old Testament times, bisan na sa medieval ages, di ka pwede mo bisitang hari kuha kay dalhon. So karon, if we want God's authority to flow sa atong kinabuhi, kinahanglan na kay gidang offering. Si David, mga igsoon, sa dahang gipapili siya sa tulo ka katalagman, kaya nakasa man siya. Gingnan siya sa Ginoo, nakasa ka? Pagpili sa tulo ka klaseng consequence. 7 ka tuig nga gutom, famine. 3 ka buwan nga gukod-gukuron kasi mong kaaway nga mapildi ka wa kay dagas gubat, o 3 ka adlaw nga murag COVID ba times 10. One day lang, 70,000 na namatay. Hilak si David nga isang pasaylos Ginoo, intervene ang Ginoo. Instructionan siya sa anghel, gusto ka mamputol ni tanan, paghalad dito sa Mount Porea.
Sus, kay gitudlo dito sa Mount Purea na may tag-iya. Di niadto siya sa Mount Purea. Pag adto niya sa Mount Purea, ang nagunit atong yutaan, Jebusite man. Giingnan siya sa Jebusite. Giingnan siya sa Jebusite ang kuning sulti sa Jebusite sa iya. Mahal na hari, unsa may akong ikaalagad nimo. Na kinahanglanon ako ni imong yuta, ako ning paliton. Kay maghahimo kong altar diri mahalad ko. Unsay gisulti mga igsoon sa tag-iya, ihatag ko na nimo mahal na hari libre. Ihatag ko na nimo mahal na hari libre pati pa ang imong ihalad. Ba mo kung sige tubag ni David mga igsoon? Mao niya ang gitubag, I will not offer something to my God that cost me nothing. Di kumuhalad sa Dios nga akong gialagaran og usa ka butang nga walay presyo ug walay bili. Mo na mga igsoon nga kung gusto jud ka nga maputol ng malas-malas sa imong kinabuhi, you make an offering to God. An offering that will cost you. Ana yung mo bleed ang imong kasing-kasing nimo mga igsoon sa presyo o kantidad ni ana. Di ko musulti ninyo kung sana kay ang Ginoo ray musulti sa kasing-kasing. Now, when we talk about kingship pagkahari, nag-require na siyang obedience. Pag musod na gani ka sa realm where you want God to be the Lord and King of our lives. Ang atong prayer mga igsoon dili na Pentecostal nga nagsidiktar kay hari na imong kadil. Ya hari mong diktaran, di na mao. Unsa may buhaton nimo? Daghang klaseng prayer. Daghan klaseng prayer. Wa ko moingon mga igsoon nga usa ra ka klase ang prayer. Daghan ang klases prayer. Pero ang pinaka-importante nga prayer, the moment we say, Lord, my King, my Father, speak. For your son, your servant is listening. By doing so, kabaw mo mga igsoon, pagbuhat ni mo ana, we create a vacuum deep within us that the Spirit of God can speak. Mo nang naay divine intuition, godly insights, godly ideas, musod sa imong kinasuluran, magtudlo nimo, unsay buhaton nimo. Pero ma-religious na gani ka, magsige na lang kang panugo sa Ginoo, wa na kay kituntuon. Wa na po'y paminaw wali, moingon lang ka, daugo na sa ampo. Wa na. Pag tinapula na, kuha mo yung mga igsoon. Muna nga, ato dyan gisalon og maayo, kaya hangtod dili ta mahimong responsable sa atong kaugalingon mga igsoon. Wa gyud tay breakthrough. Not until we take full responsibility sa atong kaugalingon. Wa gyud tay kalainas mga religious people, mga igsoon, nga nagsige lag blame. Gi-blame ilang ginikanan, gi-blame ilang silingan, gi-blame ilang barangay, gi-blame ilang nasod, tanan na lang gi-blame. Wala nila gibutang sa listahan sa ilang blame list ang ilang ragyong kaugalingon. Hello? Kingship. Obedience to His word. Unsay gisulti? Philippians chapter 4 verse 8. His kingship, take note His kingship is evident in our words and deeds when the same is done. In obedience to His word, Scripture says, Philippians 4:8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatsoever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. Remember, ini, importante kini mga ison. Thoughts, atong panguna-una, forms into concept. Ang imong panguna-una, mahimo ng konsepto. Ang imong panguna-una, nga nahimong konsepto o idea, once accepted and practiced, this translates into action and eventually becomes our experience. Mo na kung gi-share ninyo sa sinugdanan pa nga ang apuhan sa imong action mao ang imong panghuna-huna. Og ang apo sa imong pulong ang imong experience. Magbantay ta sa atuang action, sa atong words o sa atong thoughts. Nga naman,
Those three are the tools for creating something in our lives. Kanang panghuna-huna, pulong o experience mga igsoon, mauna atong instrumento kung gusto tang mausab ang atong kinabuhi. Muna mo ingon ko 3 tools of creation. Okay? In reverence of His presence, God is life, essence and substance of all creation, man, animals, plants, etc. Do we honor and respect Him as the life of our spouses, parents, children, relatives, friends, and other people? Every time we see faults in others, every time we see faults in others, we dishonor the God at work in him or her. We will not agree with sin. Di ta muuyon sa. But we will overlook it in the way that we will understand God's divine work in each one of us. Ang gugmas Ginoo nagtabon sa tanang klaseng sala. Love will cover the sin of our brethren. We will not condone, support, or encourage, but ato silang i-lift up des kabubutos Ginoo. Now, eternal. Kini mga igsoon, kini. Time, kini time ni. Kini siya diri pikas eternity. Time and eternity, mag-abot na sila asaman. Now, balikon ako. Time and eternity meets, asaman sila mag-abot. Now, pag muingon kong eternity, mga igsoon, eternity, timeless na siya. Timeless. Spaceless. Beyond time, beyond space. Pag muingon kong time, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Mao na siya time. Pag muingon sa kong space, space is distance. Unsa pasabot ana, pastor? Okay ni, layman. Space, distance. Toledo, Padong Cebu, na distance involved. Na space ka na involved karon. Space and time cannot be separated. Ang space of time, mga igsoon, di na nimo pwede mabuwag. Now, kanang space and time, di na nimo pwedeng buwagon. Apan, when we talk about eternity, ang sitwasyon or kondisyon sa atong tagsa-tagsa ka mga espiritu is eternal. Unsa pasabot nimo, pastor? Pag moingon ko ang kondisyon sa imong espiritu eternal, timeless. Unsa pasabot ana? Why oras? Unsa pasabot ana? Timeless. Walay oras, walay space. Okay, para masabtan nato maayo. Kani. Once ang imong espiritu, giingon sa Bible, this mortality will be swallowed up by immortality. O, ato na lang sumadahon. Once kining imong lawas, mag-glorified body ni. Mag-glorified body ganini imong lawas. Ani na lang mga igsoon, kung moadto kag Cebu, pak, split second, Cebu na. Pak, split second, balik ka sa Toledo. Split second, yapon. Split second, pak, Amerika. Pak, Japan. Wow, nga naman. Na-overcome nimo ang time-space continuum. Na-overcome nimo ang space. Na-overcome nimo ang distance. Mao na mga igsoon, kung alagad ka sa Ginoo, nga lawom kay kag relasyon sa Ginoo, naay glimpses nga imo ma-experience ani, glimpse nga imo ma-experience ani, o mauni ang gitawag mga igsoon sa science og teleport. Sa biblical terminologies ani, mauni ang gitawag og translation of the Holy Spirit. Nga katong mga alagad sa Ginoo sa daang tug sa bagong tugon, gamiton sila sa Ginoo sa laing lugar, mga wa lang kalit diri, pak, tunga lang kalit dito, nagsangyaw. Pag human ni bautismo ni Philip dito sa Yunok, pag human niyang bautismo, split second, nabalik na po siya. Ang iyang lawas na consume sa iyang espiritu. Tungag lang lugar. Kalit o balik. Daga na po dito. Nakuha po niyo mga igsoon. Ang atong espiritu, walay oras. Ang atong espiritu, wala magapo sa space. So, kaya ang imong espiritu, wala magapo sa time o sa distance.
In our spirit, we are complete. Muning ng Bible, now unto the King eternal. Aritas immortal. Duha na lang mga igsoon, nausa na lang. Immortal means incorruptible. Cannot be destroyed. The divine life of God is incorruptible, cannot cease or stop. It is self-sustained and self-maintaining. Physical death is not the end of life, but a passing on to another plane of life. If we believe that our departed loved ones are dead and are gone, then we are not expressing God's immortality in us. They are not dead, merely pass on. And so we will be. They are alive in God. In time, we shall meet them again. Ano ni siya? When we talk about immortality, kanang atong loved ones na ito nga nangamatay, wa na mamatay. Balhin lang sila taas-taas nga dimension sa espiritu with another body. Naana sila laing lawas mga igsoon nga di na makitaan sa atong naked eye. Nakuha ko niyo mga igsoon. Now what do you mean by immortality? Okay. Now unto the King eternal, immortal and invisible. Giklaro ra ba yun? Immortal and invisible. Yan sa pagsulti. Eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Now, kini mga igsoon, tanawan ninyo basic tanan nga understandings immortality ha, anita. Basic understandings immortality. Dili mamatay. Mao na ato na sabtan sa immortal, dili mamatay. Ang atong espiritu dili na mamatay. Mubiya lang na sa lawas. Atong loved ones nga nibiya na nga atong gi-interpret nga namatay, wala na sila mamatay. Dili mamatay. Okay. Kini. Tanaw tag salida nga mga immortal. Aritas X-Men. Wolverine ba? Kita mo Wolverine? Masamad mga igsoon pa, pikot. Maigog balas po, ipangluwa lang ang balas ang lawas. Maayo ang mga samad. In other words, self-sustaining, self-maintaining. Self-maintaining, self-sustaining. Okay. Kita, by nature, we are already experiencing glimpses of immortality. Tanawa, ano mo ingon ko? Glimpses of immortality. Ano mo ingon ko? Glimpses of immortality. Pag masamad ka, maayo man. Kita mo? Ang atong lawas, bright kayo. Pag masamad ka, maayo lang sa iya. Pakanoon ni mong sakto, mga igsoon, sa saktong pagkaon. Saktong pagkaon, saktong diet, maayo ka. Why doktor? Kita mo mga igsoon? Labi nagbata pa, dali ka maayo sa mat, dali ka maayo sakit. Self-maintaining, self-sustaining. Glimpses of immortality. Nakoy amigo mga igsoon, Hudiyo, nagtuo ko nga kanang istorya ni Wolverine. Istorya ra na, pero naam din as basihanan ana. Nay Hudiyo nga akong nahibaw-an mga igsoon. Hudiyo. Kadaghan na naghikog. Di gyud mamatay. Gidala sa si Budok sa iyang asawa, gipatanaw iyang DNA niya dito, gilibog ang doktor. Ningon na ang asawa. Kana kung bana, pastor, naglibog po ko anak. Kay ini mag-slash gani na siya, kay iyang hiwaon gani iyang panadribukto, iyang pulso. Tiguang naman gina siya, pastor, dali ara lagi mo pikot. Pastor, makitaan din ako diha, pastor, mo pikot ang iya ha. Grabe, oy. Paspas kayo ang pag-replenish. Porte paspasa pa. Sapat-saparan. Pikot. Ngigab. Ingginan ako iyang asawa. Murag Wolverine sis. Isa murag yung Wolverine. Sabi no? Glimpse lang na siya of what is immortality. Once makonsume ug maayo ang atong lawas mga igsoon,
sa atong espiritu. Muna gitawag na ko mga igsoon, timeless mind, ageless body. Ang akong mind mga igsoon, timeless. Pero bisag yun, saan ako pugong sa kong body nga ma-ageless? Na yung age, kaya naupaw naman ko. Di yun mapugngan. Muingon ta ko ba nga, timeless mind, ageless body. Muingon sa, dili mahitabong ma-ageless body ka, pastor, kaya wala naman kay buhok. So, unsa may application, ani? Now, katanaw ha, unsa may application? Samad ka, wala kalit. Kung nakasabot as nature's Ginoo, meaning to say, being immortal is being resilient. What do you mean by resilient? Bounce back din ka dito. In every failure, bounce back din ka. In every stressful events kayo mo na experience, failure kayo mo na experience, bounce back din ka dito. Being resilient is a sign that we are entering into a state of immortality. Huwag tangan kag kwarta. Ayaw kalimot. The life that we have is self-sustaining, self-maintaining. Hurot imong, mahurot ang bugas sa imong sudlanan. Mura na kag mamatay. Wala bugas, wala bugas. You're not doing it in the name. Your action, your words, kibaw mo, wala ma-inline sa name ni Jesus Christ. Asa man na-inline? Na-inline sa ngan sa imong carnality. Wa ko mga saba, mga igsoon, napahinumdum lang. Kanang pagkaon nga naa sa tong lamisa, mga igsoon, every time ta mo kaon, it's a sign that God is self-sustaining. The life that is within us is self-sustaining and self-maintaining. Kanang imong gipalit og vitamins, mga igsoon, sa Mercury, Watson og 360, it is a sign that we have that life within that is self-maintaining and self-sustaining. Muna pasabot sa immortality. Paspas ka makaba. Bantay mo sa bata pa, masama, dali ka maayo. Pag matiguang na, dugay ka maayo. Sa bata pa nga Christian, dali kay maka-overcome kung ma-discourage. Sa tiguang na nga Christian, na problema na ta, kay ang gikaon sa buntag, paniyon to panihapon, puro mga negative. Wato tas pagkaon, magkaon tas lamisa, kus naghanang negative. Hallelujah. Ang sana man eh. Kita po nga natungdan, we need to be resilient. Kung saan na to na pag-deal. Kuha mo yung mga igsoon, we need to be resilient. Saan na to na pag-deal. Bounce back din ritso. Ay pada. Kuha mo yung mga igsoon. Now, kamay na lang. Gigan na ako. Okay pa mga igsoon? Invisible. Invisible, cannot be seen by the naked eye. The only God you will see is the God that cannot be seen by the naked eye. God is spirit. Mayroon ang God is spirit, and spirit is invisible, and we will see Him only by spiritual discernment. And sa ingon din ang bata ba? Anay, nangutanas ko akong ibabustadihan. Gato akong ibabustadihan ba? Nga nakaagi dito sa McDonald's. Si pastor, kung pagkutanon ta pastor, unsaon man nato pag-prove nga God exists? Unsaon man ako pag-prove, pastor, nga God exists? Iko sayon ra kayo. Ay lang pag-hisgot kinabuhis ng tao, imo halay hisgote. Ano yun mo pagstorya? Dong, nakakita kag hangin? Ang tubag ana, wa. Pero nakahibaw kag nay hangin. Oh, kay mauyog man ang dahon. Dong, kailakas ko kani adto. O, di ba, ma'am, ikaw purti man nimong isugag malditaha adto ko nano. Oh, pastor, maldita jud ko. Gilaag jud kay ko batasan, pastor. Ang kumput siya. Sa nya karon, naon sa man ka? Naigo sa nindot nga hangin. Nahapakas nindot nga hangin, nausab ka. Kung manggawa sa pud ganin itong kinaiya nga dili mao, kinahanglan ta hampakon mga ison sa nindot nga hangin para mausab ta. Ako sa ingnan ng bataan nga nangutana ni mo, does God exist? O dong, nag-exist yun. Kaya kung wa pa mag-exist, di ko mausap. Kanang atong kausapan, mauna ato ang proof na God exists. Now, talking about
Now unto the King, eternal, immortal, and invisible. Dili makita. Dili makita. Laom ka nag-meaning mga ison spiritually. O sige, sultin Jesus, I and my Father are one. Niya yung amahan espiritu. Niya nang nakitaan lagi siya. Ang iyang pagkasiya, nahimong usa sa Dios. Pero iyang lawas, makita na to. Kasi pasabot anak, invisible. Invisible ka mga igsoon. Nagpuyo mo sa usa ka balay. Nagpuyo mo sa usa ka balay, 5 mo kabuok. Ang 4, nakitaas problema ikaw ha. Mao na siya. Nakasabot mo? Ang 4 nakitaan sa problema. Ikaw ha. Ako mga igsoon, nagpuyo miso sa kabay. Pero wag yung ko makitis problema. Di yung ko makitaan. Ha? Kaya wag magkalibutan ng mga tao kasa ko. Invisible kas problema sa tao. Ano? Problema na sa tao. Di na problema sa espiritu. I always remember, ayaw yung dawata, ang punto, nga moingon ka, sapagkat ako ay tao lamang, tao lamang kutabran, ayaw ginagdawata ba? Dawaton ganun mo, pirmigyo ka kitas problema. Ay ginagdawata ka. Ako di ko makitas problema, mga isog, pero nagpuyong ko, taliwala sa mga tao, madaghan kay problema. Madaghan. Kuha ko niyo mga isog, nasabtan niyo mensahe. So once we go deeper sa atong relationships Ginoo, once magpalaom ta sa atong relationships Ginoo, we can also boldly claim, I and my Father are one. See to it nga ang imong words o action wala manukad sa imong kahadlok. Ngano man? Kay kini man kung pagtuo o kabalaka, they cannot coexist. O si pasabot ana pastor, faith and worry cannot coexist. Why? Because the one cancels the other one. If you entertain faith, it will cancel worry. If you entertain worry, it will cancel faith. So they cannot coexist together. Una, diha mo makita, ang tao nga walay pagtuo, sayon na kayo tanawon, pag wa ganin na siya pagtuo, wa na pasensya. Butunay na siya. Problema ni, saka man ni. Sana. Dugay na kitang panahon sinulbaray sa problema. Sa atong kabalaka, wag yun nasulbad sa usa. Kung api ka to, daghan pa nasulbad. Kung ako po iso, ano nagalindot sa Ginoo nga itong ilagaran? Si Pablo, si Pedro, ang mga disciple, mura na mga matay. Matay na natin, malunod na ta. Sige po, ni Jesus, nato. Muna mga igsoon, karon, pahinomdom lang. Di tam kumpiyansa. Panahon gani maglinaw ang panahon, moniting ampo na to. Kay panahon gani magkaguliyang ng palibot na to, mo nang panahon na mga tuog tagmaayo. Ako yung mga igsoon. Si Jesus na to, kung may mga igsoon, porting katog ni Jesus. Grabe katog. Pero ang mga disciple, mga igsoon, mura nagmamatay. Bukawan niyo si Jesus, kay mamatay na ta. Bukawan niyo si Jesus, kaya wala tayong ikaon. Bukawan niyo si Jesus, kung titulungan. So, pag-COVID, mga igsoon, grabe na ko ka-relax ato. So, ko. Hasta nindutas katog, mga igsoon. Relax kay sanas kinabuhi. Muna, atong batunan, alas katapusan, ang kinaiyas, lamigas. Makaingon ka ba nga ang lamigas, no? Panahon gani nga positive ang tanan, negative siya. Panahon po gani nga negative ang tanan, positive po siya. Saan lamigas eh? O, sabton ta mo ha. Positive ang tanan, meaning to say, nag-inom-inom, naglipay-lipay, kumpiyansa kayo, ang lamigas, pre, ay yung kumpiyansa pre, kaya nakatalagman mo abot. Nakatalagman pre, ay yung kumpiyansa. Pag abot po sa katalagman, mo ingon po na lamigas. Okay lang, kalma lang. Malinaw na ni. Mo na kinaiyas lamigas mga igsoon. Panahon gani nga porte gani ninduta sa atong paminaw. Ayaw yung kumpiyansa kay panahos katalagman di na ta magampo. Mga tuog na ta. Kunya pamukaw na ganita, di pud ta magampo. Kay kung magampo ta, mga matay ta kuyog nila. Unsa tumuhaton? Word of authority. Word. Ko mga igsoon.
manindog tanan sa pagtapos. Aman, salamat kay sa imong pulong, salamat sa imong mensahe, salamat sa imong paglig-on kanamo, salamat sa imong pagsangkap kanamo. Thank you, Father, for allowing us to reflect, to go deeper in our understanding, Father, what Colossians 3:17 is. Thank you very much, Father God, sa imong gugma, na imong ipaabot presensya, na imong padangas tagsa-tagsa. Blessed be your name. Amen and amen. Praise God. Pabili ito sa pagbarong mga igsoon. Nakasabot mo sa wali mga igsoon. Kung nakasabot mo sa wali, wag mo batiya gutom. Amen? Kung sige mo paminaw sa inyong tiyan. Hallelujah! Okay, nag-ampo naman sa Pastor Bing o closing prayer, mga taong alang pagtapos. I'm blessed, I'm blessed.